Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras doon kita 8 minutos pasado alas 2. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariga, si Frank Mendez. May hapon sa tanan na ito mga suking tigpaminaw ang dakbayan sa Cagayan de Oro nakasinati o kabugnaw sa Makajot, no? Gi ulan pero dili kay tantong kusog ang maong pagbundak sa ulan. Pero may na lang, no? May na lang kay mabugnaw-bugnaw nga itong palibot grabe sa kainit manggod, no? Labi-labi ka bisag unsa sa unsaon na to. Mabati ginato ang kaalangiing sa dagan sa panahon. May mao ba ni? Mao ni. Okay. Nala sige. All right. So mo good wa na ko madala ang ako nga mga notes nga angay na ko hisgutan karong hapuna dinhi sa atong programang Nuda Biritas. Gipamaliog na ko si GC. May kay natultulan niya. Suble, may hapon sa tanan, naminaw mo din alas 2 kininganto sa alas 3 antak na sa kapunon. Agatong nga programa Nuda Veritas, no? Magadawat ni sa mga pautana, ilabi na sa atong mga kaisunan nga na diha sa daplin-daplin, nagpaminaw, nagsunod din sa atong programa, basin o galukdo kamo sa mga problema, dalang murabitaw o usahay, kanang lang yun o kaning isumbong i-refer na to sa laing tao basin o makashare siya basig dunay mga ikadugang niya ngununa para nga makabot ang solusyon sa problema kana mahimo pinagi dinhi sa pagpaminaw lamang sa programa nga Nuda Veritas, no? Kay dinhi modawat ta sa pautana nga may kalabutan sa mga butang legal, no? Nga kini atong pag tukoy-on to bago na to dinhi sa ato nga pagpanaguban. Usa sa ato mga sukintig paminaw karon pa nakatultol. Nag-text magud siya nako. Tuwa magud ni sa gawas. Siya nawala naman to programa nimo. Sige mo kung ka monitor di na gid niya masundan. Tungod lagi kay FM naman ta. Wa man siya kabantay nga from Radio Ultra nahimo na tang kining Gold Radio. So karon no ka-text siya masabot na ko nga iyan kay sige salamat na Awin ha sa imong pagpaminaw dinhi sa ato nga programang Nuda Veritas. So subli para sa gustong magpadangat og pangutana lang, no? Ay kung hinadlo ka lain sa kay paminaw mura man og giaway bitaw pura tiaw, no? Ipadala lang kay ato ng hisgutan din atong basahon o atong tubagon atong i-explain diha kaninyo ang mga question nga inyong ipadangat din Doon na tayo YouTube channel ha. Ang YouTube channel i-type lang Nuda Veritas CDO. Ako sublion Nuda Veritas CDO, no? O matud pa sa uban YouTube. Sige. YouTube maghana og ako nang itultol di kaninyo sugin lang tagyod mo para nga di mo mawala in kaso gusto mo mag-review sa atong mga programa sa Nuda Veritas na kana siya nakarede. Okay? Tala sige. Padala na sa inyong pautana kay ato nang tibuayon din. By the way, para sa mga lagyo na murag maglisod sila sa pagpadangat sa pangutana pinagi sa text magkahagon sa diha namatay contact number na to nga maka-text mo, no?
Pero katong sa lagyo bitaw niya dayon na murag galayan sila, maglisod sila pag dot-dot sa ilang cellphone, pinagi sa sulat ipadala lang, no? I-address lang yapon diri sa Gold Radio kani Radyo Ultra Carmen Cagayan de Oro. Sigurado gina nga moabot na din. Butang ilang og kanhi Radyo Ultra, ha? O kay mamana ang kay para nga atong mga mail carrier kaning atong mga kartero makatultol sa pagdala sa mao nga pangutana. Jud lang ha. Ato sa ning tagsa-tagsaon nato. Tagsa-tagsaon nato pag tan-aw nining kining gipadala unsa ba ni na ba ni mga naabay mga pangutana kay mura man og di aro maayong hapon di ay ingon pa sa kag Wina. Salamat kay Win si Ma'am Faye Mundia. Ingon siya nga may hapon sir Frank, ulan init ang klima dinhi sa bukid. Ulan ug init lagi kuno. Pero ganina gauwan no. Oo. Sige. Balaka ko kay uwan gud na. Natural. Tulo tong mo ang buslot nga balay. Okay? Nalasige. Kadot lang ha. Watching with you. Salamat kayo. Kunya di ay pangutana gikan sa kang Melbourne Aturo Dumagpi. Nuda Veritas. Posible ba nga ma-dismiss ang kaso nga estafa kung apilan lang ka og kun apil lang ka og nadamay ra kay gipakisyuhan gipakisuyuan ra ka miagi lang sa akong chikas ang kwarta pero dayon nako gisen usab dayon sa pakisuyo. Murag siya mo'y nahimo nga middleman silbi, no? Senhatan sa kwarta. Kung ma-establish, no? Kung ma-establish nga naa kay na forward na padala nga kwarta ngadto mismo sa mao nga hingtungdan nga tao, wa kay inunta, wa kay angay kabalak-an na sir, no? Kay di man ang ikaw matawag nga nag-enjoy sa mao nga kwarta o i-charge ka og istapa. Ang i-charge og istapa, no, kanang katog yun nga nakagunit og nakahawid og noon sa maning gabaang nganong na istapa man kay nga istapa god ang konotasyon na mura bitaw og gitunto giilad ka swindling lugar. So unsa may tabo diha nga swindling kung panalitan ikaw lang ang ka-facilitate diha og tabang silbi. Unya naa ka magi-record na nga gipadala gi-forward nimo ngadto mismo sa hingtungdan nga tao kadtong sa to kana wa ba koy hanaw na ning GCash no. Ako lang madunggan na wa ka man og mapamatud-an nga naa kay resibo nga na forward. Resibo mo siguro na Jess no once nga mag-forward ka naka-forward ka, that means to say nga it is a fact nga ang kwartang gipadala kanimo wala na magpundo dia kanimo, wala sab na gamita kanimo, kay ang sa estapa na ay mga commitment or sabot nga na between katong accused sa estafa o katong iyang istapahan. Okay, ko amugod ni, panunto magod ni. Ikaw wa kami labot. Sa kong pagtuo, no? Sa kong pagtuo. So, i-state po lang, nga wa kagyo labot diha, base sa imuhang affidavit, nga imong ipakita as soon as nga ma-appeal ka sa summons. Basin og dunay summon nga imong madawat gikan mismo sa Fiskalia,
para nga ang fiscalya dili magduwa-duwa sa pag-dismiss kay totally wa ka may labot. Kang ang estapagod must be between the estapador o ang giistafahan. Akong tanaw sa basa nako sa imuhang sango nga pahutana, nakas tunga-tunga unsa may apil lugar nimo. Angay ka mangani angay ka pagani nga pasalamatan no apil ka pa. Kunya naa ka pa may ebidensya nga kanang kwartaha imong labay gi forward na o gipadala na ngadto mismo sa hingtungdan kayon. So dili ka angay mabalaka ngadto akong tanaw for lack of sufficient evidence. Kuan magina wa magi ebidensya may tungunan na sa pagpamatuod, and therefore doon na dako nga chance nga pwede ka na ma-dismiss ang mao nga kaso. Kadiyot lang ha. Okay, ako lang tan-aon sa naning uban. Okay. Ulan ug init matulpan ni Mang Fe Mundia. Okay. Now, mayo kay naisgutan nato ning pangutana kabahin sa kang Arturo Dumagpe ingon siya nga doon na by chance ma-dismiss. Karon po na ang usa sa atong isgutan karon nga po na dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas mao ang motion to dismiss vis-a-vis motion to quash. Kay baw ko nga ang common nga madunggan ninyo nga maistorya diha sa korte ang motion to dismiss. Ang motion to quash murag bag-o sa inyong pagpandugog. Pero kung maingon mo nga bag-o ba na siya, Sir Frank, nga kanang remedial measure, ang tubag dili. Mao lang gyapon na silang panginaruna kay usara man na sila sa atong rules of court sa revised sa rules on the criminal procedure nga atong gipatuman o gisunod sa mga hukmanan dinhi sa tibok nasod sa Pilipinas. Lamang sa atong pagpangdungog mura og squash or motion to quash. Okay? Pag-ingon og squash, kalabasa man na. Pero kini walay is, quash man lang ni siya. Motion to quash o motion to dismiss. Nito may aging mga simana, nag-ingon ko nga kay doon na mag-uy, in passing doon ay nangutan na kabahin sa motion to quash o motion to dismiss baga kanto. Di ko lang ma-exactly recall, no? Nga ang akong first reaction mao nga kining motion to quash o ang motion to dismiss paminaw mo ha. Ingon ko ambot og nakadumdum mo. Ingon ko nga manag-agaw ra na sila og tagsa. Ang effect mao maura. Motion to quash o ang motion to dismiss. All right. Unahon na to ang motion to quash. Nya di apo ginangutana ako rin kining mahitungod sa kuan ba parental paternity leave, no? Ako po ning explain karon ta taud diha kaninyo kay dunay nangutana. Now, ako unahon ang motion to quash. Sa humubo nga pagkasulti, di ko makakaplag o di na ko masulti ang specific nga binisaya sa motion to quash. Pero kung atog yung hunanaon og mayo, pinsaron yun natog mayo, ang efekto sa motion to quash o motion to dismiss maorang lamia. Managlahi lang lugar ang mga specific grounds. Pero ang efekto mao lang yapon. Mura bagbot ipasabot nga isalikoy sa korte, kaya ang korte dili angay mangilabot na ng mga butaga. Alright, sa motion to quash mao ni. Sagad mao man ni ang naani sa mga kriminal nga mga kaso o kriminal nga mga kaso. And therefore, i-file nimo ang kaso dito sa korte. Ang mag-file mao ang prosecutor's office, ang piskal. Alright. Ang abogado sa pika sa akusado, kuang sab kining kabalo sab, no? So ingon pa sa abogado sa akusado nga
kining kasuha angay ni nga i-dismiss. Angay ni i-dismiss. But what is the exact term to dismiss the case? Is it a motion to dismiss or motion to quash? These two, which is almost similar, these two terms, nga halos similar gid sila, doon ay gamay nga managlahi nga mga grounds. Oo. Alright. There is a motion to quash. Isite ko lang ang usa ka maisip na to nga ground nga para ma-quash abaong reklamo gikan mismo sa mga nanumbong. Kung ang abogado sa akusado, no? Kung ang abogado sa akusado nakabantikod nga ang information nga gifile sa baog nga prosecutor's office, nakita dito sa information nga dunay kuwang, hilaw-hilaw silbi, insufficient, and the validity of the information is insufficient. So sagad mo ni ang makaplagan ng mga grounds so that ang abogado sa akusado makakaplag og rason aron nga matangtang ang maong kaso ug di na mafailan ang akusado. Apan kini i-plead nimo ni dito mismo sa korte. You have to prove that the information filed by the fiscal is insufficient. Ang grounds nga gapangitaon sa abogado sa akusado wala dito. Oo. And so therefore, what's the remedy? The remedy is to motion to quash. Automatic ba ang korte? Once nga he will receive the motion to quash from the lawyer or from the counsel of the accused, automatically ba iya kining i-quash ang maong information? The answer is no. Oh, the answer is no. Dili lugar, automatic. Naasay uban nga makonbinser nimo ang judge. Unya magyango-yango day ang judge, be? Sabot isulti sa abogado sa akusado ha, nga na may ang reklamo insufficient ang naadiha sa mao nga information. Tanan ay husto tuod no. Ay karupan ako ni nabasahi da. So i-grant ang motion to quash. What is the remedy for that? Nabasa dayon sa abogado sa akusado. Tanaw dito nga collection sum of money gisumbong ang ibutan talang panalitan, dili gyud ang total collection sum of money, ang total cost sa claim butang talang kay para masukod na to ang jurisdiction sa korte. Kung magsubra god sa 2 million ka pesos ang imong claim, it's no longer in the MTC. It's no longer in the MTCC, Metropolitan Trial Circuit Court. It is to be filed in the RTC. And therefore, ang imong gi-file nga kaso, to gi-file nimo dito sa lower nga level sa MTCC. To gi-file dito ang imong kaso nga gi-claim nimo more than 2 million pataas silbi dito sa Metropolitan Trial Court. Alright. Question. Does the court, the MTC, has jurisdiction over that subject matter? Wala na siya jurisdiction kay limitado man lang ang jurisdiction sa MTC, kutob man lang siya sa 2 million. Dabi karon kay sobra man sa 2 million. So dapat isa ka nimo dito sa RTC. Nakaalinggat ang abogado sa akusado. Ingon dayon sa abogado sa akusado nga kining di man ni mao.
Senior Huwis dili ni mao. Oh. This court, Senior Huwis, has no jurisdiction over this subject matter. Why? Because the amount involved is more than 2 million ka pesos. So, it follows nga dito ni taas-taas nga level nga korte. So, mahimo nga usa kini sa grounds nga maingon tayong abogado sa akusado i-dismiss ang maong kaso. Pwede ba? Nganong dili man pwede? Bakit ikaw makaita paminaw, maghirta sa kaso niya? Dili man di mauni, kasubra man imong claim. Dili ni wala na ni sa lagwerta sa MTCC or sa MTC. Tuan ni taas-taas nga level. And therefore, the court has to dismiss the case. Kana lack of jurisdiction over the subject matter. Usa na sa daghang mga grounds. Napay uban din nga improper venue. Kini, interrelated ni sa ako isulti kaganina. Unya dayon, ang kapakyasan, ang gitawag nga failure to state a claim. Dili klaro ng imong claim. Kaya ba ka, dili klaro ng imong claim, diha mismo sa imong file o kaso, pag-file ni mong kaso, mag-ingon mang dayon ang abogado nini sa akusado nga, Your Honor, I am very much surprised. Why is this complaint that is consisted of about 3 pages, but I found out and I cannot find not even a single sentence in these 3 pages, Your Honor, claiming nga mauna. So, Your Honor, i-dismiss na to ni. So, kung mag-convincer ang korte, may mo masab nga ang korte, dili diretso mag-dismiss. Maganon na po na. Okay, abin mo, kanagong pag igunin nga mga kaso, mga pangitabo, either disadvantage or advantage sa korte. Nga naman, kung ma-dismiss ang kaso, ma-unload siya, magaan-gaan na. Pero kung tagdo ni mo ang kaso, may sa padayon, o latay koan, uy, problema po na sa korte, binulto naman. Mo man ang problema karon sa korte na to. Ang pagdakit sa mga kaso, grabe na kadaghan. Nga pumasi lang, mabitaw na daghang mga branches sa korte. Namatigdan ba ninyo? Ambot lang, matingal lang po anong daghan yugayo, pero it follows man yun na once the population is getting bigger, klase-klaseng mga batasan sa tao di masabot. Ang uban, din nakaibaw nga nakalapas din sila sa balaod. Once nga makalapas ka sa balaod, na sikwate ka yun, kaya mapailan ka man og sumbong. Either civil or criminal. Pwede sa administrative. Ilabi na kung public official ka. Kaya gusto ka yun kang tangtangon. Nana mo na. Anyway, kadyot lang ha. Ato oras 35 minutos na pasado. 2:00 antak na sa kapunon. Kinig oras ang mayong kinig oras sa uban sa mga mayong tingo sa Sipalco. Buntag naman na ito. Oo. Kinig oras sa uban sa mga maayong tinguha sa Gold Radio. 2:35.
lagi murag bakikaw ni para na ko maistorya ko ba ka lisod kay mo pasabton may tugod din yung mga butanga lisod ani siguro kon atong tinagsaon ni og Mayo para masabtan ninyo sa hinay-hinay sa tanto nako nga binisaya na akong istorya siya ro di niyo masabtan oy okay niya ilay pangutana kini simple nga pangutana para ni sa mga empleyado, male employees. Pag-ingon na to og male employees, mga empleyado sa mga public o private corporation. No? Most likely mga pribado. Kining mahitungod sa paternity leave kay naa may nangutana. Apunta na mao naabay leave ang mga bana the moment nga manganak ilang asawa. Yes. I presume nga kining nangutana wa pa maka-enjoy sukad. Sa ingon ko na ini, sagad ka pangitabo, this is the duty of the HR. Ang HR will have to provide information about the benefits intended for the employees. This is the duty of the HR. And so the HR will have to make announcement nga hoy kining kita mga empleyado mga lalaki aduna kitay katungod doon natay paternity leave 1996 pagod ni, I presume nga daghan na kang naka-experience yan ini. Ang uban gud pod sa ako nang gisulti, basin og di magbali-bali ang kompanya, pabungol-bungol. Unsa man diha? With pay ra ba ni siya with pay? Pero 7 days lang. Para kini ang tuyo ni nganong i-allow ang 7 days nga paternity leave sa mga bana para nga ang mga bana makatabang pag amuma, pagsagakay, pag-atiman sa ilang bagong na anak or anak sa iyang asawa. Dili ni pwede mag-paternity leave siya nga iyang anak 20 anyos na. Dili pwede. Pagkahuman o pagkatao. O, natao na. Nanambata, ibunyaga na. O, galitson pag yun mo. Pero pwede ka makalib 7 days. With pay. Ang requisitos lang ni ini mo, maximum of 4. Inunta mga anak. Kung mga anak kag-ikalima, dili pwede. Diha lang sa 4 kutob maka-leave ka, paternity leave. So, sa'yo na kayo. No? Para sa atong mga kabanahan. Labi na katong mga newly employed nga mga kabanahan. Kay basin og naay mga intriga ba? Ha? Wadi ka makalib? Nanganak imong misis, wala di ka kalib. Dili. Ako na, allowed na, live na, live yun na, live kayo. With pay pa na ba? With pay? Oo. So, katungdanan ni sa kompanya. Now, unsay buhaton sa kompanya, ilabi na ang nahintungdan nga HR, Human Resource Department. Ang buhaton mo, ang HR or Human Resource Department will have to inform the employees this and that by virtue of Republic Act 81-87 na ay benepisyo kamong mga kabanahan 7 days paternity leave with pay. Unya ang requisitos mao paybala lang kami dire sa HRD nga nabuntis ang imuhang asawa, kanusa ang schedule sa pagpanganak o ikapila ang mao nga bata. Kay sila man ang mag-implementar niini. Sila ang mag-implementar.
So hayahay kay mga kabanahan. Kaya na sila ay 70 slave. Kanito wala. Maduduman ko man na. Nagsugod ni 1996. That's why ang RA number 81 pa o 81 karon 11 na magani. 81 87 Republic Act 81 87. Mao na siya ang Paternity Leave Act. Mga benepisyo kini siya, mga benepisyo nga dili angay kining i-deny ipanghimakak sa mga empleyado. Ang mga kompanya will have to grant this because this is a law. Ug supako ninyo, naranan ninyo ganahan mong supak. Total na may penalty na ini. Ay lang pag supaka kay talag saraman po na. Total de haraman kutod na sa upat. Pagka ikalima wa na. Balibari siya Loy kining kapila ng anak ni mo ni Loy. Kuha na ni Sir kapito. Unya paternity leave dili upat ra man ta kutob. Ikaw 7. Sobra ka na magani. O pagpuyo diha Loy. Mo nang magakitabo. Okay, nalasige. Pagbawa lang ko og naamoy mga pangutana ha. Ako lang gitanaw na ko diri sa Pikas. Oy, Lunes karon, no, Lunes. Ang sunod nga episode sa atong pagpadagan sa programa, Miyerkules. Akong sublion, pwede ka mo magkapadangat sa inyong pangutana, isuwat, pwede agi sa text, pwede, sa 0917-704-3210. Ako balikon, 0917-704-3210. Aduna sa ta YouTube, no? Ingon pa sa mga bagits-bagits, YouTube. Murag sa doog murag matuk-an ta o mga istorya YouTube. Ay kanato YouTube gana oy. Karon na taga binag-o na. Anyway, musugot na lang ta kay mao man ang uso ka karon. Tultulan lang na i-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, sigurado na nga manggawas ang nagkalalaing topic atong gisgutan dinhi sa programang Nuda Veritas. I-review na o niya akong suggestion kinanglan nga gahinan nyo nag-oras himo ang taas-taas, no? Kay aron sa ingon nga makasabot mo sa atong pag-present dinhi sa mao nga programa. Okay? Dirita sa lain nga sitwasyon. Karong adlaw ug niadto miagi semana ang impeachment or ang grupo, ang team sa prosecutors o sa defense team ni Sara nag-convene for purposes of conducting a pre-trial conference. Unsa man ning pre-trial, Frank? Tagay may gamay lang idea, Frank. Unsa man ning pre-trial? Sabotable man ang kaayo. Ngano man, kay sangalan pa lang nga pre-trial sa to pa before prego na, dili man free nga ang kahulugan libre kini pre-trial. Abuti pasabot before trial. Mao na siya. Okay. Ang dili lang express nga proseso sa impeachment nga pre-trial conference matandi sa ato ang mga hukmanan. Mao nga kini nga proseso civil ba or criminal? Kay sa pre-trial, kung mag-ingon ta nga criminal ang pre-trial,
Ang mga kitabo, under the regular procedure sa rules of court nato, ang mag-issue og pre-trial order, mauman ang judge. Okay. Applying that analogy, ngadto ditong dapita sa Senado, kung ingon na napulitan karon ang sit-up, assuming na criminal ka na siya. And so therefore, na ay pre-trial order nga mulugwa gikan mismo sa presiding judge. Pero wata ka bantay nga mao na ibuhat. On the other hand, unsay may tabo kung ang pre-trial is civil in nature. Kung ang pre-trial is civil in nature, ang magkakitabo nga aduna ginay pre-trial brief. Nga dito ihan ay sa misig kakampo sa prosecution o sa mga abogado sa defense. Ang ilahang pagpangandam ug unsay angay nga tukion, unsay angay hisgutan sa trial proper. Okay. Unsay standard nga pagabuhaton? Marking of the exhibits or stipulation of facts. Kana mao gini unang nga pagabuhaton. Presentation of evidence o mga witnesses. Kana mo'y sagad pagabuhaton. Para magkakahebal anay sila ug mag-unsa sila pag-abot na sa trial proper. Sa kung criminal in nature, panalitan, ang presiding judge mo'y maghatag og pre-trial order. Kung civil, ang maghatag sa pre-trial brief, mao ang mga abogado sa isig ka team. Ingon lang niya na ang sitwasyon. Kinanglan ba gyud na ang pre-trial order? Yes. Kinanglan gyud ang pre-trial order. Para nga doon ay order or pre-trial conference. Kay para hanay di magakatabulaag pag-abot na sa tukmang panahon. Mo man na ang tuyo na na. O sabutan mag-argue na sila. Naapoy ilang argument na nga i-presentar. Panalitan. To a certain extent, there are reasons why both, coming from the prosecution or coming from the defense team, that they will not accept or object to a certain evidence being presented. So they will have to argue that. Why are they not accepting that as an evidence once the formal trial will be held? So lalisan na nila. Paglalis na maminaw si judge, pagpaminaw ni judge, mag-rule line si judge, mo ka na mo kini. Okay. So di ka nakatingog. Maingong ka na lang, I submit your honor. Puyo ka na lang na diha. Unya, wala na nang ingon nga to be answered by yes or no. Wala na na. Wala na na. Oy, wala natin ko pananuguras. Dini sa ato karong kapag panaguban sa atong tolmanon. Salamat na lang kayo. Sa galan ni JC Boy, darin dapita sa pikas atong kuyog mataghapon. Dini sa pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas, kami magpasalamat sa inyo nga pagpabinaw kanunay uban sa maynudanong pulong among itugon diya kaninyong timan. Ang atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay apan ang langit nun
walay katapusang kalipay atong gisalikway. Daghang mayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita Mikunhod ang gibugaton sa transmission charge nga gipasan sa mga konsumidor silang baronon sa kuryente karong bulana sa Hunyo. Human gipaubsan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang singil sa transmission billing o ancillary services.